Sa hirap at peligrong dala ng kahirapan ng buhay ngayon, ang mga ordinaryong Juan de la Cruz, kanya-kanya na ang hanap ng masasandalan sa buhay. Kaya naman hindi nakakapagtaka na marami ang naniniwala sa kapangyarihang dala ng isang agimat. Pero para sa Remate Expose tipster na si Kimo, taliwas ito sa inaasahang biyaya na ibibigay sa kanya nang nakuha niyang anting-anting. Taong 2009 nang sumali si Kimo sa samahan ng taong bakal. Ang agimat daw na ito ang nakahikayat kay Kimo para maging kasapi ng mga taong nagpapakilalang bakal sa Rodriguez Rizal. Pag-suot mo siya, in case na may gulo, magsalita ka lang ng Latin, pwedeng hindi ka na tablan, hindi ka na, miski anong matalas, baril o ano, hindi ka na tatablan. Pero dismayado itong si Kimo nang minsang umawat siya sa isang gulo sa kanilang lugar at masaksak ito. Katunayan, ipinakita din sa amin ni Kimo ang peklat na dala ng saksak sa kanyang dibdib. Sa naranasan ko kasi, sabi, hindi ka tatablan ng saksak. Ba't naman ako sinablan? Ang ano ko sana, para hindi na siya makapag-hikayat pa ng iba na ganun na, hindi tatablan ng miski anong baril, saksak. Baka mas marami pa siyang maloko. Sabi mo, sa halagang 1,000, kung marami kang mahikayat, malaking pera yun. Kaya naman sa sumbong na rin ng Remate Expose tipster ay agad naming tinungo ang lungga ng mga taong bakal. Sa Barangay San Jose, nadatna namin ang lalaking ito na kinilala lang sa alias Tata. Hawak ang pantaga na ito ay sinimulan na ding tagain ang lalaking ito. Ayon sa tipster, bahagi daw ito ng unang bendisyon ng mga taong bakal. At bilang patunay daw na totoong hindi tatabla ng kahit anong patalim ang sino mang aanib sa kanilang grupo. Matyagang nagmasid, naghintay ang Remate Expose Surveillance Team sa ilan pang lalaking sasapi din sa samahan ng mga taong bakal. At upang buong maidokumento ang proseso ng bendisyon ng mga taong bakal, isang asset din ang aming isinalang sa kanilang ritual. Mula sa sinasabing pagdadasal at pagtaga hanggang sa pagbebenta ng agimat. Gusto ko nga eh. Hindi nga. Wala akong pambayad eh. Aning na tagalang? Sa hita. Membership kahit magkano lang. Ayun ang pera mo. Ito lang pala sa Utangin mo na lang yung kulang. Sakto naman yung asawa mo eh. Ha? Sakto naman yung asawa, nakabayad. Hindi, 500 lang pera niyan. Bawas mo muna ito sa ano ko. Bawas mo muna. Wala ano po. Ha? Teka, ibinibenta ang agimat? Liban dito, ipinagmalaki pa nitong alias Tata na lisensyado daw ang kanilang grupo sa Securities and Exchange Commission kaya't legal daw ang kanilang operasyon. Katunayan, kahit nga daw si People's Champ Manny Pacman Pacquiao ay miyembro din daw ng kanilang grupo at pareho din sa kanila ang agimat na dala ni Pacman sa tuwing lalaban ito. Dito sa atin, maraming membro, general, attorney, judge, fiscal, congressman. Mayor pa nga eh. Oh, si Manny Pacquiao. Oh, Manny Pacquiao pa nga eh. Harimbakal pa yan. Oh, si Pacquiao. Hindi lang tayo. Hindi lang tayo dito sa Montalban, marami dito. Totoo ngang nakakaduda. Ang mga ebidensyang video na ito na naidokumento ng Remate Expose Team ang bitbit namin sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission. At sa verifikasyon na ito, dito na namin nadiskubre na Equilibrium Democratic Crusaders Association of Bacolod City Incorporated ang totoong pangalan ng samahan. At taong 1994 nang una itong mairehistro sa SEC. Ganun pa man ay 8 taon nang paso ang rehistro ng nasabing grupo. Kaya't dapat ay hindi na ito nakakapag-operate. Tulad po nito, revoke na yung kanilang lisensya.
siguro red flag na po ito. Dapat po tayong mag-alinlangan kapag ganyan. Meron po kami dito ang public reference unit na maaari pong puntahan ng mga tao kapag meron silang rini-research. Readily available po ito sa database namin. So bago po kayo makapag-ugnayan sa mga korporasyon or sa mga grupo na sinasabi na rehistrado sila, gumawa po tayo ng konting background checking naman dito. Maliban dyan, hindi umano kasama sa kanilang unang lisensya ang pagtaga sa kanilang mga aanib na miyembro dahil ito'y isang anyo naman ng hazing, maging ang paniningil ng membership fee at pagbebenta ng agimat. But there could be danger na merong may masugatan dyan. Labas na ho yung dun sa corporate license nila. Baka ang mangyari ho dyan ay ma-charge sila ng criminal case for physical injuries o kung baka may mamatay pa po dyan for homicide. Isang medical expert din ang aming tinanong sa posible namang epekto nito ng pagtaga sa mga miyembro ng peking samahan ng taong bakal. So, baka hindi yun yung side na pinagpupukpok niya. Kasi kung talaga matulis yun, di ba? I mean, kutsilyo itself, di ba? Pag ginanon mo, talaga makakahiwa yan. Ngayon, yung kunyari mahit siya sa chest niya, pwedeng mabali yung ribs at that point in time at matusok yung lungs. Magkakaroon ng lung contusion. Yun, so, ganun din sa pag pinapalo sa tiyan, pwedeng matamaan yung liver at pwedeng dumugo rin yung liver niya. Payo pa ni Dr. De Leon. It is a form of hazing eh. Pwede ka naman sumali sa brotherhood na walang na walang physical na aspect na walang hazing. Di ba? Marami pa rin organization na pwede mong pasukan na, I think yung mga, I don't know, baka cult na ito or what eh. Sumangguni din kami kay Professor Michael Tan, anthropologist ng University of the Philippines, upang makakuha ng sagot kung bakit nga ba maraming Pinoy ang nasasadlak sa pagsapi sa mga ganitong uri ng samahan at maging ng paniniwala sa agimat. Marami pa rin naniniwala, no? Pati mga edukadong tao naniniwala may totoong anting-anting na nakakaprotekta sa tao. No? So, fraternity plus anting-anting, kaka-appeal talaga. Ayon pa sa profesor na malinaw na panloloko lang ang habol ng mga ganitong grupo upang makakuha ng pera sa mga miyembro nito. Wala namang totoong agimat at anting-anting. No? Dapat klaro yan. Walang proven na may power na ganun. So far, scientifically, walang proven na agimat at anting-anting. Kaya kung may nag-aalok nga ng membership or nagtitinda ng anting-anting ng ganun, siguradong peke yan. I think yan ang pinaka-basic na advice na mabibigay. Huwag kang maniwala. No? Sa kabila nito, nagkakaisa ang mga eksperto na walang katotohanan ng pangakong lakas at biyaya ng mga ganitong mga agimat. Bagkos, ito pa nga ang maghahatid sa kapahamakan sa isang individual gaya ng nangyari kay Kimo. Dapat din ay magsilbing leksyon na ito sa mga Juan de la Cruz na ang tunay na lakas at kasaganaan ng buhay ay magmumula lamang sa Diyos na lumikha. Para sa inyo mga sumbong, sundang mga katiwalian, mga racket, mga modus operandi na nais ninyong ibuking ng Remate Expose Team, mag-log on lamang sa www.remate.ph at i-report ang anumang impormasyon. Dahil sa iyo, magsisimula ang pagbabago.